Sa isang malalim na lugar katabi ng malawak na kabundukan, tahimik na pinagmamasdan ng isang kuneho ang paligid. Nang bigla na lang may nakita itong liwanag. Ito pala ay isang mahiwagang puno, makikita ang mga sanga at baging nito at tila nahihirapang gumapang sa lupa habang pinagmamasdan ang paligid. Hirap na hirap ang puno sa kanyang sitwasyon at napagtanto nito na naliligaw na siya sa gitna ng kabundukan. Ilang sandali ay may nagbubas na bubuyog sa harapan nito at nagsimula itong magpanik. Napagtanto nito na napapalibutan na siya ng mga makakapal na dahon. Nag-isip ang puno na baka ito ay isang kakaibang panaginip lamang, marahil dahil sa sobrang busy nito sa buhay, kaya maraming kakaibang pangyayari ang nararanasan niya. Nagdesisyon ang puno na bumalik na lang sa pagtulog, na baka sakaling babalik sa normal ang lahat paggising niya. Ilang sandali, nagpanik ulit ito. Ang puno palang ito ay isang dating tao, na namatay matapos na uminom at ma-choke sa tubig. Sinimulan ng puno na magtanong sa kanyang sarili kung bakit nga ba siya nabuhay muli at bakit siya naging puno. Para sa kanya, ang pagbabalik buhay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng maswerte at masayang pamumuhay. Napagtanto ng puno na wala itong mga kamay at paa. Naisip niya na kung walang mga braso, paano ito gagawa ng 100 pull-ups. Bukod pa rito, mas lalo pa siyang nag-isip. Biglang napansin niya na karaniwan, hindi nagkakaroon ng mga mata ang mga puno, pero ang kalagayan niya ay kakaiba dahil siya ay nakakakita. Iniisip niya na hindi na nito kailangang umikot ng 360 degrees para makita ang lahat. Dagdag pa rito, nadama ng puno na hindi ito nakakaamoy kundi nakakaramdam lamang. Napansin niya na may 50 siyang mga sanga, pero ang nakakatawa dito ay isa lang ang kaya nitong igalaw. Sinubukan niyang pagalawin ang natitira niyang 49 na sanga, at gumalaw ito. Napapagalaw na niya ang lahat ng kanyang mga sanga. Habang natuklasan din niya ang kanyang kakayahan, at ganun na lang ang pangangamba niya kapag inatake siya ng woodpecker, na ang ibong ito ay sapat na upang patayin ang isang puno. Sa kalangitan, may napadaang isang eroplano. Kaya napaisip ang puno, na baka siya ay nasa modernong mundo, at marahil pareho rin ang oras at panahon dito. Nagbuzz na naman ang mga bubuyog, pero mas malakas na ngayon. Galit na galit ang mga ito, ngunit inatake ng puno ang mga bubuyog gamit ang kanyang mga sanga. Double kill, at napatay na ang mga bubuyog. Matapos ang ilang sandali may biglang lumabas na mga notification window sa harapan niya. Ayon dito, si Yuzio, isang mutated na willow, na may lifespan na 0 to 120 years. Ang kanyang abilities ay mutated branches, ang kanyang passive skill ay ang pagtanggap ng evolution points sa pamamagitan ng sikat ng araw at pagpatay sa iba pang mga nilalang. Pitong nakaraan lamang ay nakuha ni Yuzio ang 0.2 na evolution points na galing sa pagpatay niya sa mga bubuyog at pagtanggap nito ng sikat ng araw. At higit pa rito, pwedeng palakasin niya ang kanyang mga sanga gamit ang evolution points. Nag-isip si Yuzo, at nagpagpasyahan niyang gamitin ang mga evolution points para palakasin ang mga sanga niya. Napatawa na lang siya, nang maramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa kanya. Nang ilang sandali, nakakita siya ng bahay ng mga bubuyog, napapakinggan niya muli ang maingay na pagbubas ng mga ito. Pero sa pagkakataong ito hindi na siya natatakot, sa mabilis na pag-atake, hinati ni Yuzio ang mga bubuyog mula sa tinitirhan nila. Makalipas ang kalahating buwan, nakuha na ni Yuzo ang lakas sa lahat ng kanyang mga sanga. Naisip niyang atakihin ang isang malaking bato sa harapan niya, ang kanyang mga sanga ay nagsama-sama, at inatake niya ito. Tiningnan ni Yuzo ang bato pero hindi nakakonect. Ang kanyang mga sanga pero may sira ito, dahil ng windwave impact ng kanyang mga sanga. Naisip niya ay ito ay isang maayos na teknik para sa atake, palapitin ang kalaban at patayin ito sa isang iglap. Napansin ni Yuzo na lumaki rin siya, hindi siya katulad ng mga karaniwang puno na nakikita. Siya ay sigurado na isa siyang unique na nilalang. Namangha din siya sa kanyang mga ugat, dahil naramdaman ni Yuzo ang pure energy na naabsorb niya mula sa lupa. Napagtanto niya na siya ay isang special na puno, at hindi tulad ng mga tao, mas matagal siyang mabubuhay. Na balang araw, magiging kasing laki at halaga niya ang sikat na World 3. Na-realize niya na mas magandang maging puno siya kaysa tao, labis na nasisiyahan si Yuzio sa bagong panimula ng kanyang buhay. Sa pag-trim ng ilang niyang mga sanga, natuklasan niya ang isang pugad ng mga peregrine falcons, na maihahalin tulad sa mga leopard falcons, na mangha si Yuzo sa ibon na ito.
At nang dahil sa kaalamang ito, napagtanto niya na kulang ang kanyang kakayahan pagdating sa labanan sa ere. Ngayon na nagkaroon ng isa pang buhay bilang isang puno, kailangan niyang malampasan ang lahat ng hamon at gawin ang kanyang makakaya upang mabuhay. Habang sa kabilang kagubatan, malaya ang mga Tempest Wolves na gumala at mabuhay sa paligid. Mga nagliliparang malalaking langgam na parang isang buhawi, na sumisira sa lahat ng kanilang dinadaanan. Nandito din ang isang napakalaking Queen Spider, na nagmumukhang langgam ang lahat ng karaniwang nilalang kapag inihalin tulad mo dito. At nandito din pala si King Kong sa mundong ito. Meron din tayong sa ahas na may malaking palakol sa ulo nito. Naghunt muli si Yuzu ng isa pang nilalang sa kanyang paligid, ngayon naman ay isang kuneho. Pinakain niya ito sa mga baby peregrine falcons. Matapos niyang palakasin ang kanyang mga sanga, gusto niyang palakihin ang kanyang mga ugat at katawan. Sa pag-exchange niya ng kanyang evolution point sa kanyang mga ugat, naramdaman niya ang matinding sakit na para bang patuloy siyang pinupunit, lumaki ang kanyang mga ugat. Na-upgrade din ang kanyang katawan, ngunit ang sakit neto ay tulad ng kapag sinipa ka sa itlog. Walang natirang mga evolution points sa kanya, at nagpa siya si Yuzu na mag-hunt na lang ulit. Sa mga sumunod na pangyayari may biglang gumalaw sa likod ng mga halaman, sa interes niya, lumapit siya sa pinagmumulan ng ingay. At natuklasan niya ang isang sugatang fox na nakahiga. Bukas ang bibig nito na sobrang nahihirapan sa paghinga at mukhang nasa huling sandali na siya ng kanyang buhay. Gamit ang kanyang mga sanga, kinuha ni Yuzio ang sugatang fox, hindi pa ito patay, ngunit sa kondisyong iyon nalaman niyang na-poison ang nilalang na ito at hindi niya ito dapat ay pakain sa mga baby peregrine falcons. Nakita ni Yuzio ang kanyang description windows at ayon dito pwedeng magamit ang kanyang sanga para mailigtas ang fox sa malubhang kalagayan nito. Nagpasya siyang buhayin na lamang ito at pagkatapos patayin, upang makakuha siya ng evolution points. Gamit ang liquid na nagmula sa kanyang sanga, tumigil ang pagdudugo ng sugat, nabuhayan muli ang kawawang fox at bumubuti na ang pakiramdam nito. Makikita sa kanyang mga mata ang kaginhawaan, naghanda na si Yuzio sa kanyang pag-atake, ngunit ilang sandali inilabas ng fox ang kanyang kapangyarihan. Ang makapangyarihang niyang cuteness. Lumapit ang fox kay Yuzio. At siya at namangha, di mo akalain sa kabila ng kalakasan niya, siya pala ay may soft side para sa mga nakakatuwa at cute na nilalang. Niyakap niya ang fox tulad ng isang malambot na stuffed toy. Nang biglang, may nakita siyang malakas na liwanag, ang fox pala na ito ay nasa proseso ng evolution, ang kanyang balahibo ay naging katulad ng isang phoenix na nag-reincarnate. Binuksan niya muli ang kanyang status window at tulad ng fox, siya rin ay nasa beginner stage, ngunit mas mataas siya ng 5 levels kaysa dito. Nalaman din niya ang potensyal ng pagpapataas ng level ay pagiging makapangyarihan sa mundong ito. Ngunit nagtataka siya kung bakit sugatan ang fox, posible bang ito ay pinapatay ng mga tao? At nasaan nga ba ang mga tao? Nang may narinig si Yuzio na papalapit na mga yabag, may 2 batang babae ang lumapit sa kanya na may dalang balde ng tubig at basket ng prutas. Ngunit di niya kilala ang mga batang ito, inactivate niya ang kanyang stealth mode. Nagulat na lamang siya nang biglang siyang tinawag ng isa sa kanila na papa. Na para bang siya ang ama ng 2 babaeng ito. Nalaman niya na ang kanilang ama pala ay nakalibing sa ilalim ng kanyang mga ugat. Inialay ng 2 babae ang kanilang mga dasal at kumain ng mga dala nilang prutas. Pagkatapos kumain, nagpagpasyahan ng 2 babae na maligo sa ilog. Si Yuzio pala ay isa din palang cultured man nung nakaraang niyang buhay, kaya nagnais siyang makita ang mga magagandang batang babae na ito, mapapuno o tao man, ang mga pervert ay mananatili pa ring pervert, at di natin maipagkaila na si Yuzio ay isa sa kanila. Lumipas ang isa pang linggo, naging mas mapanganib ang pamumuhay ng ating bida. Ang mga tunog ng mga agila ay talagang maririnig, at itong agila na ito ay tinatawag na Golden Eagles, ang mas mapanganib na ibon kaysa sa mga peregrine falcons. Sa di kalayuan, isang pulang fox ang umatake, at dinakma niya ang agila sa pamamagitan ng kanyang malakas na kagat. Naglaban ang 2 ito gamit ang mapinsala nilang mga kuko. Natalo ng agila ang fox at bigla niya itong tinapakan, at dumaloy ang dugo mula sa ulo ng kawawang nilalang. Napansin ng agila ang isang tunog na papalapit sa kanya,
at ginamit ni Yuzio ang kanyang Whirlwind Tornado Charge at humagulgol ang agila habang bumagsak ito sa lupa na nagbigay ng karagdagang mga evolution points sa ating bida. Napaisip siya kung paano napansin ng Golden Eagle ang presensya niya. Marahil ay dahil sa kanyang aura, na sa kabila ng kanyang pagpapalakas, ay meron pa din siyang mga kahinaan, kaya nagpasya siyang magpalakas muli kasama ng kanyang mga alagad. Nang biglang mayroong sumabog mula sa ilalim ng lupa at may naramdaman siyang hindi maganda. Nakita niya na ang ilang kanyang mga sanga at mga ugat ay naputol. Ngunit hindi niya namalayan kung sino ang may kagagawan, mabahala si Yuzio sa kanyang sitwasyon, sinabihan niya ang system na ipakita ang attribute ng kalaban. At iyon na nga, ang kalaban ay isang War Axe Snake, isang nilalang na may kaparehas na level sa kanya, nang dahil dito naging mas madaling siyang target. Pinuluputan nito ang kanyang mga sanga at sa tulong ng kanyang mga alagad, sunubukang nilang labanan ang ahas. Inatake ni Yuzio ang tiyan ng ahas. At naramdaman nito ang sakit at pinsala ng ataking ito, at ang ahas ay naging mas mabangis at lumalaban pa ito muli. Ayaw niyang ipakita ang kanyang takot dahil isang pagkakamali lamang ay katapusan na ng lahat, hinanda niya ang kanyang mga ugat, at inatake muli ang ahas. At sa wakas napagod ang ahas at unti-unti itong umatras at bumalik sa pinanggalingan nito. Na-realize ni Yuzio na hindi pa talaga siya malakas gaya ng inaakala niya, kaya naging aral sa kanya ang laban na ito, nang sa gayon ay hindi na nila maranasan ang sitwasyon na kanilang sinapit.